Okay, ready, Tony? Yes, ready. Ready, kissing scene. Magwa-walk out ka pa, ha? Uy, anong gagawin ko sa first part? Oh my goodness, walang talking. 1, 2, then boogie. Okay, Direk, we're ready. Direk, may attitude problem. Sorry. Oh! Pati Buray. Coke Zero. Great taste na? Zero sugar pa. Have it all. Cut! Tony, good take! Tanong kanina na, minsan nararamdaman mo ba, Tony, na yung support ng parents nyo ay mas kay Alex at siya naman vice versa sa'yo? Sa career-wise? Hindi naman. Ako feeling ko equal lang. Equal lang ang support na natatanggap namin from our parents. And actually, we're really grateful and thankful na meron kaming mga magulang na sinusuportahan kami sa gusto namin gawin sa buhay namin. So, walang selosan? Siya ang lagi nagsiselo. May mga times. Hindi ko rin alam bakit. Seloso siya eh. So, ang gagawin ng mga mami ko, kunwari, alam nila na sensitive ako. Ang gagawin nila pag bibisitahin nila, kunwari, big night ng ate ko. Sa PBB, yung last big night nila. Pinuntahan pa nila ako talaga sa Batangas para lang, Bataan, para lang bago sila pumunta doon, para di na ako magselos. Hindi, inaasar ko lang naman ng mami ko tsaka daddy ko, pero hindi naman. Equal lang naman. Pero kanino kayo mas close? Sa mommy or sa daddy? Pareho lang. Equal lang. Pero mas kinakausap natin ng mami pag may problema kami sa... Kasi magkaiba. Manager kasi mami naman. Ang mami ko kasi, yung parang siyempre siya yung manager naming dalawa. So, when it comes to legal matters, to career, to our personal life, mami ko talaga. But when it comes to yung wisdom, advice, yung advice, daddy ko. Opinion. Pagdating sa bahay, equal naman yung relationship niyo with your mom and dad. Oo naman. Normal pa rin. Equal billing lang. Si mami, mother at the same time, manager nyo. Pero ano ba yung nakakapagpagalit sa kanya sa inyong dalawa? Ano ba yung... Siya ang lagi nagpapagalit sa Ako talaga? Lagi. Ako, inaasar ko lang. Maingay kasi siya eh. Lagi namin inaasar. Gumagawa kami ng skit ng ate ko. Ate, ganito gagawin natin. Medyo hindi na natin medyo naaasar ang mami. So, ganito, basta sumigaw ka, Mami! Tapos pagpasok ng mami, bigla kang sumigaw, Catherine! Magmamatay-patayan ako dito. Bigla akong kakalabog. Kasi pag nababore kami sa bahay, Catherine, nababore tayo. Asa na mami? Asarin namin, mami. Sisigaw kami. Tapos akin na. Tapos paglabas niya ng pinto, maghihima-himatayan siya. So, mami ko, ano nangyari? So, at least... Kaya naman habang nagtututba siya mami ko, mag-white ka, tapos tumayo ka sa likod ng mami. Takot. Ang mami talaga yung ginagawa. Tapos, one time, nandun siya sa may cabinet, may nililinis siya. May nagregalo sa akin na panda na gumagawa ng mga yung ganung noise. So, mag-isa lang siya doon sa kwarto niya. Pinasok ko yung toy, tapos pinindot ko. Sabi ng mami ko, sino yan? Laging takot mami ko. Madali kasi, masarap kasi asarin mami ko. Yun lang naman ang ginagawa namin. Sa bahay. Tutulog lang kami. Parang entertainment na sa inyo. Oo, gusto na namin magpapapansin sa mami ko. Eh kasi binibili niya lahat ng mga ginagawa namin. Natutuwa naman kami sa kanya. Minsan. Bilang super close na magkapatid, napag-uusapan niyo ba mga boys, crushes niyo? Kahapon lang. Kahapon lang, oh. Nito lang. Nito lang nung pinayagan na ako mag-boyfriend. Sabi nga niya sa akin sa States, nasa States kasi kami, tapos nagkukentuhan kami magpipinsan. Eh, syempre ako naman super advice din ako, ate kasi dapat ganito. Nakikisabi na ate ko, grabe no, dati hindi ko pinapansin opinion mo. Ngayon nagmamatter na yung opinion mo. Ay, parang hindi ko alam kung tama. Matutuwa ba ako masasaktan? Ganun, nagmamatter na. Oo. Pagdating sa boys, minsan may point din siya. Minsan lang. Minsan, nakakadali din ng paisa-isa na point naman. Ako laging tinatakbo niya pag may mga problema. Wow! Kasi, minsan. Okay, sabi mo kasi allowed ka na. Si Alex ba hindi pa allowed?
Hindi, 24 ako halos nag-boyfriend eh. Hindi, dapat siya din. Allowed na rin naman, pero ano lang. Sa sarili niya, ina-allow niya. Pero Ano pa rin? mga daddy ko, di ba Oo. siya ina-allow? Hindi naman dahil sobrang strict ng mga magulang ko dahil sinasakal kami. Kasi siguro ano lang, dahil mga magulang namin sila, mas nakikita nila kung ano yung nararapat para sa amin. Siguro nakikita Inaantay nila na yung maturity kung dumating. level kung kaya na namin mag-handle ng commitment, ng Sa relationship. sarili. Kasi sabi ng daddy ko, pinalaki kami ng mami at daddy ko, na ang pagpasok sa isang relationship, hindi yan laro, hindi yan trial and error na tignan natin kung mag-work, kung hindi. It's something na you pray about it, you wait for the Lord's will, tapos you seek your parents' discernment para everything will come at the right time, right place, and right person. So, lagi siya Haba naman lagi na sagot nito. Lagi yun ang sabi ng daddy ko. Para naman Miss Universe na. Nakikinig yung mga kasama sa Galing-galing mo. Lalo na si Josie, Which nakikinig. is true. Oo nga, naging Gen Z pa si Ate Josie. Oh. Ano yung lesson? Ano ko pala yun ganun. na, totoo. Kasi may point din naman ng mga magulang natin. At the end of the day, hindi naman nila hinahangad yung masama sa mga anak nila. Dapat naman talaga ganun. So, makinig ka. Nangyari na ba sa inyo na iisang guy lang pareho niyong crush? Hindi. Hindi, magkaiba kami ng type eh. Although nakita na ako kay Direk Paul nung una, pero hindi naman para makrashan. Kasuka ka. Medyo kasuka ka rin eh. Medyo suka rin ako sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, cute naman yan. Pero hindi. Ang pa-cute. Cute naman that guy. Hindi, kasi director namin doon nung nasa ABS pa po kami. So, nung nakita ko si Direk Paul, Ay, fresh off the boat, FOB. Oo. Fresh off the boat si Oo, Direk Direk Paul. Paul, galing Amerika. so sabi ko, ay, cute. Pero hindi siya Pero, hindi oo. nakyutan sa kanya. Tapos, Sa'yo. nung sinabi, oo. Bumenta sa akin. Na sa akin nakyutan. Kasi binigay ko. Mga parang issue. So, pag nagkakaroon kayo ng Hindi. usap-usap din ka, parang Magkaiba kami ng crush. Mga crush ko, yung mga ganong itsura. Siya, di ko alam eh, Ano? yung mga natipuhan niya. Grabe ka naman. Yung hiya naman ako sa May dumalaw sa kanya once dun sa sa Yung hiya ka taping ba? niya na Sino? parang Si Jay. kumukuha ng lo. Oo. Parang shaved yung hair. Yung hair. Oo. Oo. Ganun ba yung mga tipo niya? Hindi ko nga alam, iba-iba. Parang ano siya, kusino. Grabe ka naman. Hoy! Kung sino lang magkatipo, no? Oo, hindi siya yung may ano talaga na ganitong type ko. Kasi siya, may type talaga siya. hindi siya Mestizo. consistent. May consistent si Tony eh. Oo, gusto yung niya mga- mestizo. Yung gusto ko talaga yung mga type ko ganun siya, ano. Ako kasi yung tinitingnan ko yung puso eh. So, hindi siya tumitingin ng puso. Sampalin kita. Yung personality, hindi ako sa looks fade. Oh. Tandaan mo yan. Yaman din lamang nagbibigay ka ng mga wisdom. Looks fade. Yung paiiwas mo. Mga kapatid, looks fade. Okay, yun na yan. Pagdating sa boys, may mga advice ba kayo? Parang mga warnings, ganito. Like, kasi di ba... Ito nakakainis sa ganyan, sa advice. Wala namang kaalam-alam sa buhay. Kung makapag-advise sa akin minsan, ate, lalo pag nasa CR yan, ate, shampoo pa siya. Ito lang sinasabi ko sa'yo. Pag ganito, ganyan. Pero nakikinig ka. Tututbrush naman ako. So ko, Paano? ano pa to? Huwag kang pano. Pano sa buhay ko. Kasi ganito yan. Pag kayo ni Direk Paul, ganyan. Sabi ko, ang dami niyang Advice sabi-sabi, talaga. ang dami niyang advice, pero sarili niya hindi Pakialamera din kasi ako minsan. sarili niya hindi na ma-advise. Yun nga yung pagiging pakialamera sa kanya and Direk Paul. Nakulit mo na ba siya na kailan kayo ikakasal? Ayaw niya. Hindi Ayaw? siya yung gusto ako magpakasal. Siya ang ayaw. Ate, please, huwag ka muna magpakasal, please. Ako matitira dito sa bahay. Kawawa ako sa mamit namin. Please, ako lagi dito kawawa. Ayaw niya Pero ako may magpakasal. times na gusto ko naman siyang kasi ganitong ate ko, sobrang bait niya minsan. Hindi ko alam kung nagpapakitang tao siya or what. Si Raul. Hindi, sobrang bait na talaga. Pakitang tao ko sa bahay? Sino tao sa bahay? Artista ka, hindi natin alam. Hindi, kasi sobrang bait niya minsan. Tapos, syempre, sa umami ko, tingin tuloy, dapat ganito talaga ang nangyayari. Hindi, I'm setting the bar high. Okay. So, nakakainis. Nainis siya sa akin kasi 12 o'clock talaga nasa bahay ako. Pinaka-late ko na 12:30. 1 a.m. galing ako sa function ng ABS-CBN na party, ganun yon.
Laging ganun. So siya nagagalit siya sa akin. Kasi, Tapos may time, umuwi ako galing taping, mga 2 a.m., 3 a.m., nakita ko wala sa bahay. Sabi ko, ay, nagrebelde siya for the first time. It's my time! Sabi ko, mami ate, nasaan? Hindi pa umuwi. Hindi, agang umalis kasi taping niya. Ay, grabe. Kainis. Ganun talaga. umalis na pala ako ng 3 a.m. Oo, kaya ano. Pero okay. Nainis siya, sabi niya, ate, please naman, umuwi ka naman ng 2 a.m. Please, huwag ka naman. Kasi ako napapagalitan eh. 11 p.m. Pag wala ako, sobrang text na nakukuha ko. Kahit nung may, ano ka, Hanggang ngayon. Hindi, pag may work, talagang okay, kahit 1 linggo ako hindi umuwi. Pero kapag leisure time, uwi ng 12. Maganda rin naman yung reason na daddy ko kasi kahit papaano, yung respeto na nakukuha ko naman kahit papaano kay Paul and with his family and everybody around me, iba rin naman yung respeto sa akin kasi sinasabi ng daddy ko, hindi maganda sa isang babae, lalo na dalaga, na makita ng nasa labas pa ng ganitong mga oras at anong ginagawa, kung anong ginagawa. Tapos pag nasa bahay pa siya, ang gagawin niya, magbabasa siya or magbo-ballroom siya. So, kunwari, ako pag nag-mall ako, gayahin mo ang ate mo! Inaano ang sarili, ini-enhance. Ano ba? So, sinasama ko rin siya minsan, nagbo-ballroom din kami. Kapal mo, never mo ako Ay, nag-hip hop tayo. Wag mo akong, please, wag dito. hip-hop dance. Oo, nag-hip hop kami. Kasi Kasi pag may minsan, free time ako, it's either magkaklase ako ng ibang dance or whatever. Siya, pag may free time, mall. Mall talaga. Mall rat. Tony, may preference ka ba na guy para sa kapatid mo? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik po after. Someone na God-fearing, yung respeto siya, yung family niya.